Welcome back sa ating test ride review. Ngayong episode, iti-test ride natin itong FKM Victorino 250i Scrambler bike ngayong maulan, no? So tingnan natin yung kanyang performance, especially yung gulong niya, preno niya, suspension niya pagka maulan na panahon. So iikot tayo dito mga brothers sa bayan ng Subic, no? And by the way, magkaiba po yung Subic Bay at saka yung Subic. Yung Subic Bay po, dito yan sa Olonga po. Yan po yung Freeport Zone. Pero itong bayan ng Subic ang iikutan natin dahil meron doon mga twisty. At the same time, kung sakali may mga traffic, matetest na rin natin siya ngayong tag-ulan. So mga brothers, para sa mga wala pang idea, itong Victorino 250i merong makina na B-twin engine na merong 16 horsepower and 17 Newton meter of torque kung hindi ako nagkakamali. 5 speed po ito mga brothers at naka-air cooled po ang kanyang cooling system since hindi naman po kataasan ang kanyang compression ratio. Disc brake tayo rito sa likod and then disc brake tayo dito sa harap na naka-radial mounting 4-piston caliper. Maganda yung setup ng muffler nito na stainless steel ang pagkakayari. Naka-dual sports tayo, monoshock dito mga brothers, and telescopic port naman. Mga ilaw niya is conventional bulb po yan, and then LED naman yung taillights natin. Naka-scrambler handlebar tayo, speed meter na analog and digital, and then 14 liters na fuel tank capacity. Around 800 mm ang ating seat height at may kabigatan nito si Victorino ng around 150 kg. Okay, so alam nyo na ang reference ng sasakyan nating motor ngayon. And by the way, almost ginagamit ko na nga pala ito ng 2 months. And then marami na ako sa kanyang na-experience na bago. Kasi dati nang nahiram ko to sa FKM, around 1 week lang. Pero nitong ginagamit ko na siya ng 2 months, mas nai-enjoy ko tong gamitin. And then gusto ko sa inyong i-share. Actually na-ride ko na to sa Tagulan eh. Pagka nagbablog ako papuntang Pampanga. At natutuwa ako sa kanyang performance mga brothers, kaya gusto ko yung share sa inyo ngayon. So tara. So by the way, nandito tayo ngayon sa Barreto mga brothers. Ito po yung huling bayan ng Olonga po. Okay. At ang pagi ng helmet ko. Ano ba yan? Bumili ako ng nung gwapo na anti-pag nilagyan ko. Ba't ganun, parang pagi pa rin. Siguro kailangan na tumakbo. Ayan, nawawala. Mukha effective naman. Anyway, lalabas na tayo ng highway. So dito sa nilipatan kong bahay mga brothers, isang kanto lang, highway na kaagad. Hindi katulad dati doon ako nangungupahan malapit sa bahay ng mother ko. Sa taas pa ng bundok yun eh. Ngayon nandito na ako sa baba. Tapos dagat na yan. Itong mga likod ng mga business establishment na yan mga brad, dagat na yan. So halimbawa may 7-Eleven dyan, pumunta ka lang sa likod ng 7-Eleven, yun, dagat na. Pwede ka nang bumili doon ng beer mo o kape, kung gusto mo magkape-kape sa dagat, pwede. Yan, anyway, hindi tayo sa Barreto. Medyo traffic kahit maulan na panahon sabi may bagyo daw eh. So titignan natin yan. Okay, so ang una kong mga nagustuhan ko dito kay Victorino, akala ko mapapagod ako ng husto pagka traffic. What I find out naman, hindi naman siya ganon, no? Tama lang, nakalintay ng forward ng konti dito sa motor na ito. Since ang riding position niya is parang semi-sports na motor, dahil mababa yung handlebar niya at saka malayo yung pagitan ng upuan niya. Especially ako, maiksi ang reach ko, so nakayuko ako dito and then nakapasok ng konti yung foot position natin dito. Okay? Kaya medyo aggressive yung ating riding dito. Pero kahit ganun yung riding position niya, hindi naman ako aggressive magpatakbo. No, minsan nga 30 lang ako, 30 lang ako ngayon to 40. Ganyan lang naman ako eh. And pagka ganito yung takbo niya, pagka pinapatakbo mo lang siya ng 4,000 RPM to 5,000 RPM, dun mo makukuha yung kanyang gas consumption na matipid. Yung economically gas consumption niya. Kung gusto mo maging eco mode to, doon mo lang siya patakbuhin, no? At doon mo lang siya kambyuhin. Ngayon kung medyo aggressive ka, lagpas ka ng 5,000, no? Mga 6 to 7,000 RPM ka na niyan. Yun lang, alakas ka sa gas.
No, ang fuel consumption na nakukuha ko dito mga brothers, gamit ko for 2 months is nakakakuha ko ng 35 kilometers per liter. Para sa akin matipid na yon for the between na 250cc na makina. Kasi sa ano ko, sa classic 250 ko, nakakakuha ko dyan ng mga pinakatipid na 33 kilometers kasi carb type yun eh. Eto FI, pero twin naman siya, na between engine naman siya, no? Pero mas gusto ko yung response nitong Victorino, especially pagdating sa torque. Matorque siya para sa akin. So kung may mga lalagpasan ako, may gusto akong katin na mga na sasakyan, madali kong na-overcome gamit itong motor na to. Right? So far naman, pagka umuulan, wala ako napapansin na dulas sa gulong niya, no? Kasi ang dulas naman mangyayari yan pagka sinagad mo yung preno no? So medyo ingat man tayo dito since wala itong ABS at saka traction control. So medyo talagang manual tayo dito sa sasakyan na ito o motor na ito. Kasi pagka ganito yung mga motor, mabagal lang magpatakbo since wala nga siyang safety features pagdating sa preno at also sa gulong, yung traction control. So pasok tayo dito sa bypass road ng Subic, no? Pagka ito diniretso na natin ito, papunta na tayo ng Castillejos. So madalas ako dito nagte-test ride. Kung nakapalo kayo sa page ko mga brothers, yung mga dati kong test ride dito ko ginagawa kasi gustong gusto ko dito yung mga kurbada, papanik, pababa, tsaka at the same time sabi ko nga yung pagkakagawa dito ng simento o yung pagkakapatag niya hindi ganun kaswabe. So the same time natetest na rin natin kung gaano ba talaga o kung gaano kabagsik o kung gaano kaganda yung maglaro yung kanyang suspension system. So ngayon aalamin natin yan during ngayong umuulan. So let's go. Ito yung unang kurbada. Alright. Oy, may lumalagpas na mga sasakyan. Huwag naman po, baka tamaan ko kayo. Naka-kwarta pala ako. Tresera lang tayo, nahirapan yung makina Ayan, naka-tresera lang tayo ngayon. Wow, okay okay ang performance ng ating cornering, which is hindi naman ako masu-surprise na dahil nga ilang beses ko na ito nagamit ngayong tag-ulan. Pero ngayon dito sa bypass, ngayon ko lang siya magagamit na umuulan mga brad. May ambon ngayon no, wag lang sobrang lakas kasi tagilid yung GoPro natin dyan, baka masira. Ngayon okay pa to makaka-stance pa yung GoPro natin dito, makakasabay pa pagka ganitong ambon. And by the way, shoutouts nga pala sa ating ginagamit na helmet. Ito nga yung Mukem Benny Flash. Ito yung bago nilang model. Ayan, kung interested kayo, mabibili nyo dyan sa ating description ng video. Diretso na yan sa kanilang Shopee shop. And ang ating kapote na ginagamit, nandyan na rin ang link, no? Ito, okay tong kapote na to, naka double wall to, o dalawa yung paano niya, pinakatela niya. So talagang safe na safe ka sa tubig. At yung gamit nating bota, no? Nandyan na rin. So saktong sakto, tingnan nyo, tatayo ko. Bakit nakaboto tayo, talagang tayo ngayon, naka battle gear tayo. Yan, so kung naghanap kayo ng bota, kapote, na siguradong hindi kayo mababasa ngayong tag-ulan, check nyo na yung mga ginagamit natin. Nandyan yung mga link sa description ng video. Okay, balik tayo sa ating test ride review dito kay FKN Victorino 250i. Ang cornering performance niya hindi nagbago. Ayan, yun lang. Napansin ko dito pag tag-ulan, malakas siya magputik kasi naka dual sport siya. And tapos yung mga fender niya may iksi, no, harap at likod, kaya talagang malakas siya magdumi. Kung may dala kang bag dito sa likod, o kaya kung wala ka naman dala, sigurado mababasa ka. Kaya I recommend na magsuot ka ng kapote pag ito ang motorsiklo mo, and then ginagamit mo siya rain or shine, lalo na ngayon tag-ulan, para hindi mabasa yung likod mo mga brothers. Yun. Namiss ko rin mag-ride ngayon tag-ulan mga brad. Okay, may papanik dito. Ito naman gusto ko sa Victorino. Since may kalakasan na yung makina nito, walang problema to kahit sa mga ganitong papanik na kurbada. Maganda o solid yung performance niya. Kahit may angkas ako dito, nakaraan angkas ko yung ate ko kahapon nag-ride kami dito, hindi naman nahirapan yung motor. Tsaka gusto ko yung performance ng gulong nito, napaka solid ang kapit. CST yung brand nito Ito na nga sinasabi ko, pagka CST yung gulong,
since nakakapag-test ride tayo ng mga motorsiklo na karamihan CST yung ginagamit na gulong, ang ganda ng performance niya, makapit siya, and talagang naku-curious ako, what if subukan ko naman kaya sa ngayon tag-ulan kung okay yung kapit ng CST. Okay, goods na goods. So stable siya, no? Hindi naman na nakapagkabi. Ito, inihiga ako ngayon, hindi ko naman napipil na medyo madulas yung gulong, makapit pa rin. At saka dual sports to, hindi tayo naka-street tire dito mga brothers, kaya medyo syempre mas less yung grip nito, lalo ngayon tag-ulan. Yun yung mga comment ng mga user ng mga ganitong klaseng gulong. Pero ito okay, goods. Sarap din mag-motor pagka ganitong panahon Pero kasi pagka ganitong panahon masarap lang matulog sa bahay di ba? Pero naman ako, para sa akin, gusto ko magmotor malamig, no? Tapos tawag dito, pupunta ka sa mga kainan na magtitinda ng lugaw, mami, ganon, magkakape-kape ka sa 7-Eleven o kung anong cafe shop yan, di ba? Okay. Tara, birit natin. Kwarta. Ang ganda ng view. Ito talaga yung isa lagi ko ditong nililingon, itong bundok na to Alam niyo mga brad, isang malaking bato yan puro bato. Yung bundok na yan, puro bato. Hindi ko alam kung isang tipak siya o parang binubusa talaga ng bato. Engine brake. Okay gusto ko yung engine brake nitong Victorino Lagyan mo lang ng konting preno rito sa unahan. Take note mga brothers, pagka ito na yung ginagamit yung motorsiklo, sigurado malakas yung preno sa unahan. So sigurado malakas talaga. So bigyan nyo lang siya ng swabe. Ako dalawang daliri ko lang ito pinipreno, kasi pagka 4 o 3 na hindi yun proper lalo na't malakas yung preno mo rito. Bigyan mo lang siya, pipreno na siya na maayos. Tapos engine brake, kahit wag mo na bigyan yung likod, pwede na magre-reduce na siya ng speed. Sadly wala ata ritong baha Kung may baha, subukan sana natin pero sigurado maputik. Again, cornering nito mga brad, gustong gusto ko mag-perform. Napaka solid niya kahit umuulan. Yung grips ng gulong nito goods na goods din. Marirecommend ko to kung masirang ka sa mga gulong. Okay na okay itong CST. Kaya CST, baka naman niready ko na nga yung motor nilagyan ko na rin ng ng ginagamit nating guwapo ceramic coating na wax. Ayan, gusto ko yung kasi hindi oily. Ayan makikita nyo yung tubig dito. Ewan ko kung kita sa camera na hindi siya kumakapit, dumudulas lang siya. Okay naman. For the price na around 200 lang ata yun, meron ka ng kahit pa paano palaban na wax. Tsaka okay ngayon yung binili kong binili kong anti-pag na guwapo, no? Para hindi mag-moist yung loob ng helmet mo. Okay din, effective naman siya. Tsaka panlinis na rin ang lens ng helmet. Ayan, medyo lumalakas yung ulan mga brothers, kaya lumalamig lalo ang panahon, lalo na pag ganitong nature ride. Nako, malamig dito. Nagdoble na nga lang ako kasi alam ko malamig to dito sa taas pero ngayon kasi sa baba nakabrief lang ako, tapos itong kapote damdaman ko malamig pero hindi naman ako nababasa kasi waterproof din tong kapote natin. Isang set to tapos yung gloves natin is waterproof, no? Yan, maraming salamat ulit Gumini Philippines, no? Binigyan may mga pasaway grabe. Philippine Navy, ba't naman kayo ganun sa kalye? Aksidente nyo pa ako. Anyway, ayan, matatapos na tayo dito sa bypass road. Ayan, tingnan nyo gaano kaganda ngayon yung bundok diba? May mga mabababang ulap siya, pero ang ganda. Alam nyo mga brothers, pag umuulan nagbabawas talaga ako ng speed, kasi nga parang syempre para lessen sa aksidente. Pero dito hindi bumababa yung riding confidence ko dito sa Victorino. Siguro sa gulong na rin, parang hindi ko feel na sa kanya na magbawas ka ng speed kasi umulan kung paano ako magpapatakbo, ganun pa rin. 40 lang naman kasi ako to 50. Hindi naman ako talaga agresibong rider, no? So solid pa rin, hindi nagbago yung riding confidence ko rito sa motor na to kahit ganitong condition yung panahon.
na umuulan. Yung mga nagsatanong dyan, classic bike katulad nito, scrambler, pwede ba sa tag-ulan? Ba, pwede, walang problema. Yun lang, ang advice ko lang, pagkatapos nyo gamitin yung motor, sprayan nyo kaagad. Kasi syempre walang kahato, walang pairings ito. Syempre kakapit yung dumi sa kanya, titigas. Pangit naman yun sa motor natin. Sprayan nyo kaagad, 5 piso lang naman yung mga 5 car wash. O kaya kung meron kayong mga jet spray sa bahay, yan, bili kayo nyan. May tinda tayo sa TikTok nyan, yan, pwede nyong sprayan na kaagad, para naman hindi ganun ka dumumi yung mga motorsiklo. Uy, ito, mga Honda boys, oh. What's up, maniga? Mga gangster pala to eh. Mga naka Honda, mga Honda boys. Anyway, balik tayo sa review. Papasok tayo ngayon sa town proper nitong Subic. Itong bayan ng Subic, ayan. Pagka kumanang kayo, Castillejos na yan, no? Tapos sunod San Antonio na, nandiyan na yung mga resorts. Pagka kumaliwa kayo, bayan ng Subic, pabalik tayo ulit ng Olongapo. So kakaliwa na tayo. Di naman tayo maglo-long ride eh. Umikot lang tayo mga brothers para malaman tong performance ng Victorino ngayong tag-ulan. Eto, traffic na sitwasyon mga brad, no? Hindi mahirap idalhin itong motor na to miski may angkas kayo, no? Ito naman yung gusto ko sa kanya. Kahit mabigat siya, pag tumatakbo siya ng slow speed, hindi siya pahirap, no? So madali nyo pa rin na makontrol, madali pa rin kayo makasingit katulad nito, di ba? Basic. Siguro kung sobrang traffic na, kaya pa rin naman kasi nasubukan ko na to doon sa Pampanga, wala namang problema. Yun lang, syempre naka-clutch ka, mangangawit ka dito. So kung di ka sanay talaga, it takes time para masanay yung kamay mo kasi magka-clutch ka na magka-clutch eh. And also yung clutch kasi nitong Victorino pag stock medyo matigas. So may mga ginagawa sa group, binibilan ng clutch assist para lumambot. Yun, pwede nyo padagdagan, no? So kung may mga iba kayong tanong mga brother, sumali po kayo sa FKM Victorino page Facebook group. Ayan, nabubulol ako para po matanong nyo doon kung ano yung mga concern nyo, ano yung mga pros and cons ng motor. Siyempre nandun yung mga matatagal na gumagamit itong motor na to, magaguide kayo, no? Kung ano yung mga gulong na pasok, masasagad nyo siya, ano yung mga ibang modification, ano yung mga after parts. May nabasa pa nga ako doon, ang parts nito is Yamaha Virago 250. Kaya kung gusto nyo orderan ng pyesa ng Virago, pwede, fit sa kanya since doon na patent yung engine niya. Pero dito naman sa atin sa FKM, kompleto naman na tayo ng parts, no? By order lang siya, punta lang kayo sa mga dealers nyo kung ano yung mga gusto nyong pyesa. O kung di naman, kung malapit kayo sa San Simon, Pampanga, taga doon kayo, makakapunta kayo, mas okay na umorder kayo doon. Ayun. So magandang balita doon, may pyesa na kasi isa yan sa mga inayawan ng mga customer, mahirap nga daw yung pyesa. Pero so far, pagka nandun ako sa sa warehouse, nandun na yung mga pyesa nila, ready to shipment na, no? So parang ngayon lang sila na-organize pagdating sa pyesa. Pero kahit papano, may progress na, di ba? Hindi katulad dati, benta lang ng benta ng unit, walang pyesa. Yun ang problema. So mga brothers, kung nagustuhan nyo nga pala itong episode natin, mag-comment naman kayo ng yes. Ayan, especially sa mga classic enthusiasts natin dyan, ng mga followers na trip tong si Victorino 250i. Okay, so may presyo ito na 158,000 mga brothers in cash price. Tapos sa financing, iba-iba kasi yan, no? So mostly ang down payment nila dyan is 20% ng presyo, and then pumapalo ata monthly nito kung pag 3 years around 6,000. Pero PM nyo po ako kasi ahente naman tayo dito sa FKM since brand promoter naman tayo. Kung saan kayong malapit na dealers, ayan, pag nalaman natin yung location nyo, malalaman natin yung exact financing nila, tsaka syempre yung mga requirements. Okay ang preno, okay ang gulong, suspension, all goods. Etong gustong gusto ko rito, kahit i-offroad ko to, yung monoshock nya especially, no? Ngayon tagulan, okay pa rin yung performance niya. Hindi ako binibigo nitong motor na to. For 2 months kong gamit, araw-araw yan, no? Pagka may mga vlogs ako, ginagamit ko siya. Tapos pag may time ako, kinukuha ko siya ng mga short video to promote ng motor na ito, no? Napaka solid nitong motor na to. I guess isa na ata ito sa mga makukonsider nyo na affordable na classic scrambler bike since between siya. So ka makakita ang ganon for 158,000 pesos, meron kang between engine, no? Kasi pagka gusto mo magkaroon ng between engine,
sigurado gagastos ka ng 2 to 300,000 pesos. Pero dito sa FKM 158 lang meron ka na. So mga brothers, kita-kits tayo ulit for the next vlog. Maglalabas naman ako dito ng honest review ko dito sa Victorino 250i, siguro mga 3 months, no? So sa pag-usapan natin yung mga nagustuhan ko dito sa motor na to, no, gamit natin. And so far ito, isa to sa mga nagustuhan ko, yung performance niya ngayong tagulan. So mga brothers, maraming salamat po sa pagsama nyo. Ride safe and cheers.